May magsiupo. Praise the Lord. Sabihin mo niya sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Isa pa, sumunod ka sa Diyos at ang lahat ng nawala sa iyo ay papawiin niya. Sino pong maraming nawalan sa buhay? Nawalan ng pera dahil may nagkasakit sa membro ng pamilya. Marahil ay nawalan din ng tahanan dahil marahil sa sakuna, bagyo, lindol, nawasak ang tahanan, ang bahay. Marahil ay nawalan ng trabaho. Mga kapatid, lahat yan ay inagaw ng kalaban sa buhay natin. Sino po ang nagnanais na maibalik yon? Nais yung ibalik ngayon din. Ngayon din ay babalik ng Panginoon. If you believe, please rise up and we will read 1 Samuel chapter 30, verses 1 to 19. 1 Samuel chapter 30, verses 1 to 19. Basahin po natin. Sabay-sabay. 1 Samuel 30, 1 to 19. Okay, ready? Now. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had made a raid upon the town and upon Ziklag, and had smitten Ziklag and burned it with fire, and had taken captive the women and all that were with her in, both small and great. They slew not any, but carried them off, and went their way. And when David and his men came to the city, behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captive. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. And David's two wives were taken captive, Ahinoam the Jezreelite, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. And David was greatly distressed, for the people speak of stoning him, because the soul of all people was grieved, every man for his son and his daughters. But David strengthened himself in Jehovah his God. And David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, I pray thee, bring me thither the ephod. And Abiathar brought thither the ephod to David. And David inquired of Jehovah, saying, if I sue after this troop, shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and shall without fail recover all. So David went, he and the 600 men that were with him, and came to the brook Besor, where those that were left behind stayed. But David pursued, he and 400 men, for 200 stayed behind, who were so faint that they could not go over the brook Besor. And they found an Egyptian in the field, and brought him to David, and gave him bread, and he did eat. And they gave him water to drink. And they gave him a piece of the cake of figs, and 2 clusters of raisins. And when he had eaten, his spirit came again to him, for he had eaten no bread, nor drunk, nor any water 3 days and 3 nights. And David said unto him, to whom belongs thou? And whence art thou? And he said, I am a young man, servant of an Amalekite, and my master left me because 3 days ago I fell sick. We made a raid upon the south of the Jerichite, and upon that which belonged to Judah, and upon the south of Caleb, and we burned Ziklag with fire. And David said to him,
will thou bring me down to this troop? And he said, swear unto me by God, that thou wilt neither kill me, nor deliver me up into the hands of my master, and I will bring thee down to this troop. And when he had brought him down, behold, they were spread abroad over all the ground, eating and drinking and dancing, because of all the great spoil that they had taken out of the land of the Philistines, and out of the land of Judah. And 17, and David smote them from the twilight even unto the evening on the next day, and there escaped not a man of them, save 400 young men, who rode upon camels and fled. And David recovered all that the Amalekite had taken, and David rescued his two wives. And the last verse, verse 19, and there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil nor anything that they had taken to them. David brought back all. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much. This is your promise, oh God, to your children, to your faithful children, oh God. Whatever we lost, oh Lord Jesus, and have taken by the enemy, we will bring them back in the name of Jesus. And Lord, aantayin namin, Panginoon, sa oras na ito. At Lord, ipagkakalob mo sa amin, Panginoon, oh God, na marirecover namin lahat, Panginoon, na nawala sa amin, na inagaw ng kalaban. Lord, sa oras na ito, umaasa kami at nananampalataya kami, tumatayo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. At gagawin niyo ang bawat bagay, O God, upang, Lord, ma-recover namin ang lahat. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Let's all be seated. Maraming nawalan for nothing. Nagtatrabaho tayo rito. Marahil ay umabot na 22 years like me, 21 years like Kuya Razel, 18 years, Kuya Bini, 20 years, 22. Amen? Hindi natin kinakaya yan, mga kapatid, because we know the reason why. And we have the purpose from God. Amen? And we are so proud in the name of Jesus na tayo po ay narito pa, nabubuhay pa. Amen? Nakapagsalita pa, nakikita-kita pa tayo. And we can still have that opportunity to recollect all those things that the enemy has stolen from our life. Amen? Maraming bagay na nawala sa buhay natin. Trabaho na tayong trabaho, and then, nagkakasakit, pinapadala yung pera, upos, kuminsan negative, kuminsan zero balance, kuminsan hirap. Panay, ay bag na lamang ang makikita. There were lots of sleepless nights. Thinking. Iniisip natin, bakit? Napakasarap, napakasakit ko naisipin. Amen? Ang dami pong nawala sa buhay natin, mga kapatid. Pero glory to God, mga kapatid. Kung kailan po kayo naging Kristiyano, I was 27 years old when I got to know God, and God started to call me. For the past 27 years, kung bibilangin ko ang lahat ng yan, napakaraming inagaw ng kalaban sa buhay ko. Kung iisipin ko nung ako'y mas bata pa, ako po yung ginamit ng Satan para mawala yung mga ari-arian namin, maibenta, hanggang mahirap kami, mawalang bahay, mawala yung lahat ng pinagkukunan para sa ikabubuhay. But I made a promise to God, Lord, later on, in your name, I will bring them back. And I will bring them back, oh God. Alam niyo mga kapatid kung bakit nawawala tayo ng mga ganon? Because sometimes of our carelessness. Amen? May dahilan kung bakit nawala. Maraming bagay na nawala sa buhay natin. Marami ring inagaw ng kalaban sa buhay natin. Inagaw niya yung mga atin sa buhay. Maging tayo noon, inagaw niya.
Amen? Inalagaan niya, nagpaalaga naman tayo. Amen? Sa kanya, sa ating kagustuhan na magpaalaga sa kanya dahil tayo po ay bulag pa sa katotohanan. Ang dami pong nawala. Alam niyo po ang layunin ng diablo sa buhay natin. Hanggang sa dulo ng tayo ay papatayin niya. Yung po yung pang-aagaw ng kalaban sa buhay natin. Sabi ng John 10:10, the enemy comes to steal, kill, and destroy. Amen? Unless you are still alive, unless those we lost and the enemy had stolen from us are still alive, kung tao man yan na inagaw ng kalaban sa buhay natin, mahal natin sa buhay, kaibigan man yan, asawa man yan, anak man, inagaw ng kalaban, as soon as iyan pa ay buhay pa, mga kapatid, mayroon pang malaking pagkakataon. Malaki pa ang pag-asang sila ay ma-recover natin back to God. Amen? Kaya nga, huwag nating pahintulutan ang kalaban na humantong siya sa kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. We have to move now. This is the right time. Don't leave a single second to your life na wala kayong ginagawa. Napakahalaga sa buhay natin. Ang bawat segundo, ang bawat patak ng oras sa buhay natin. Sapagkat the enemy comes to steal, kill, and destroy. Una, nanakawin yan. As long as siya ay nananakaw pa, malaki pa ang pag-asa natin na mabawi siya muli. Amen? Who are those people in your family na nasa pangangalaga pa ng kalaban? Sila po ay inagaw ng kalaban. We experience that. Naranasan natin yan. Kung ano yung buhay, mayroon tayo na kapiling ng kalaban, but sometimes, hindi natin alam yon. Dahil bulag tayo sa katotohanan. Pero now, mga kapatid, regardless of your spiritual stand, bata ka man sa Panginoon, nasa murang edad ka man, ang mahalaga, inayaan mo mag-umpisa ang Panginoon sa buhay mo, at ito na yung umpisa na unti-unti mo na sila may babalik sa Diyos. Amen? And this is the very reason why, though God has a purpose in bringing freedom to mankind. Amen? Simula pa kay Adan at kay Eva, ibinigay na yung freedom na yan. Freedom means a choice to obey or disobey. Amen? It's up to you. God is giving this freedom for us not to be like robot in the eyes of God. Amen? Ito po yung kalayaan na binigay niya. Pero pag humantong ka na sa spirituality, mga kapatid, you will put yourself as a robot to God. Lord, pindutin mo ko. Kontrolin mo ko. Ito na po yung mataas na pananampalataya, mga kapatid. Amen? But normally, ito po yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, na binigyan tayo ng kalayaan. Sabi ng Galatians 5, verse 1, ito po yung pinakadahilan. But ito po, mga kapatid, ay bigyan ng kalayaan ng tao upang sila ay mabuhay. At malaman ng Diyos talaga kung paano sila mag-ubay at siya rin ay makilala na siya ay Diyos. Amen? Sabi ng Galatians 5, verse 1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Stand fast, stand firm, remain therefore in the freedom Christ has set you free. Christ has made you free. Amen? Christ made everything. He did everything for us to be free. Amen? Kung paano sinimula ng Diyos ang tao na may kalayaan sa buhay ni Adan at si Eva. But the problem to mankind is that they have misused that freedom. Though God has instructions, though God has commandments, though God has laws, but the people cannot obey His command. Nagkakasala sila, naabuso yun, mga kapatid, patuloy yun.
From generation to generation na abuso yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Lord sa Psalm 51 verse 5, surely sinful at birth, sinful at the time your mother conceived you. Narito ka pa lamang, pinaglilihi ka pa lamang ng nanay mo sa sinapupunan niya, ikaw na'y kabilang sa makasalanan. Amen? Pero glory to God, dahil dumating ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Sabi ng Romans 8 verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ. Lahat na nakipag-isa kay Kristo ay hindi nahatulan sa kasalanan. But way back to that freedom, ito po yung nangyari, mga kapatid. Nung na-misuse because of the temptation of Satan to mankind, and it started the first sin to Eve and Adam. Amen? Sila po ay natukso at nabihag ng kalaban dahil siya po ay yung pinagbawal ng Lord ay ginawa po nila. Amen? So, nag-umpisa po yung unang kasalanan. At yun po yung nagbunga yung kasalanan from generation to generation. Amen? At sa period na yun, mga kapatid, ang dami pong inagaw ng kalaban. Amen? Even the power of man na given by God to man ay inagaw din ng kalaban. Amen? Maging tayo, mga kapatid, nung tayo po hindi pa mananampalataya, maraming inagaw si kalaban sa buhay natin. Amen? Hanggang kailan po tayo naging Kristiyano, isipin po ninyo ang lahat-lahat na inagaw ng kalaban. Nung hindi pa tayo Kristiyano, ang dami po niyang ginawa sa buhay natin. Amen? Linlang niya tayo dahil yun po yung taktika ng kalaban. Linlangin tayo para dalhin tayo, alagan tayo, kunwari ay pagpapalain tayo. Amen? The pagpapala, the blessing of Satan is temporary. Amen? And it is fake. Amen? Hindi totoo ang kanyang pagpapala. Aalagaan ka niyan. Amen? Para linlangin ka. Oh, sige, tutulungan kita mag-aral. Ayan, tapos pagkatapos mag-aaral, ayan, salamat. Paano yung kaparaanan ng diablo, mga kapatid? Lumalapit tayo sa, mga Diyos-Diyosan. Yun ang mga panglilinlang ng kalaban na ginagamit niya. Ano pa, mga kapatid? Sa loob ng tahanan, marahil ay ang kinalakihan mo, kinagawian mo, kinagisnan mo ay ganong lumang pananampalataya. Amen? Yun na po yung ituturo sa iyo. O anak, ganito yung gawin mo. Kuminsan magandang pakinggan, kuminsan maganda para nakikita mo. Pero temporary, mga kapatid, para agin tayo ng kalaban. Napakarami po, mga kapatid, na binihag ng kalaban sa buhay natin. Kung iisa-isain po natin, simula nung tayo po ay hindi pa mananampalataya. Amen? Kayo po ang nakakabatid no, mga kapatid. At kung ano yon, amen? Yung mga precious moment natin na supposed to be ay masaya tayo with our loved ones. Amen? Inagaw din niya yon. Amen? Inagaw din niya sa buhay natin. Pero glory to God, mga kapatid. Because God has put to an end. Amen? If you will choose to obey God, then everything will put to an end. And we can retrieve, we can recover back to us all those things that Satan has stolen from us. Amen? Recover what Satan has stolen. Recover what Satan has stolen. Will you want to recover all those things stolen by Satan back to us? Amen? Aagawin natin. Inagaw niya, ibabalik natin. Sa mamagitan ng ating pananampalataya, sa mamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, unti-unting maibabalik. Kung maibabalik ko lang, yes, maibabalik mo yan. Amen? Maibabalik mo unti-unti. Habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, mararanasan mo yung pagbabalik ng lahat ng yan unless hindi pa patay yun. Unless hindi pa na-destroyed yun, mga kapatid. Amen? Pag yan ay nanakaw lang, kaya pa. At alam niyo kung sinong nanakaw, mga kapatid. Alam niyo kung sino yung mga bihag ng kalaban right now. Alam niyo yan, mga kapatid. Amen? Nothing is too difficult for God.
kaya niyang i-recover niya. Sabi ng Jeremiah 32 verse 17, nothing is too difficult for God. Amen? Kayang-kaya ng Diyos yan. Amen? Sumunod ka lang sa Kanya, si Lord ang gagawa ng kaparaanan para mabalik yan. Amen? At ito po yung ipinagkaloob sa atin, mga kapatid, na isang favor sa buhay natin. Na nawala man sila, tinuruan tayo ng Panginoon, pero ngayon, unti-unti niya ibabalik yun ng Lord sa buhay natin. Sapagkat ito po yung design ng Lord na tayo po ay pagpapalain niya habang tayo po ay sumusunod sa Kanya. Amen? Sabi ng Lord sa Proverbs 10 verse 22, the blessing of the Lord will make you rich, and it will not add sorrow to it. Amen? Ang pagpapala ng Panginoon na nagpapayaman, hindi ito nagbibigay ng kalungkutan, katamnayan sa buhay natin. Amen? That is the blessing of the Lord in our life. Amen? Tingnan niyo po mga kapatid kung paano kaya ng Panginoon, and demons are under Him. Amen? Sabi ng Luke 10:17, ipinakita ng Panginoon kung paano na nagsasubmit yung mga demons sa atin, sa pangalan ng Panginoon. Amen? Sabi niya sa Luke 10:17 and 18, ipinakita ng Panginoon, habang ang Lord ay nakamasid kung paano binagsak ng Diyos ang diablo. Amen? And Jesus referred Satan as like, yung pagbagsak niya ay parang lightning. Amen? And the 70 returned. The 70 are the disciples of the Lord. Return again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through Thy name. Through Thy name, O God. Amen? Sa pangalan mo, Panginoon, nagsasubmit yung mga demonyo sa amin, napapalayas namin sila sa pangalan mo. Amen? And He said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Kaya niyo po mga kapatid, grabe po, no? Pinagmamasdan ng Lord. Tinitingnan ko. Paano sa Satan ay parang lightning na bumagsak mula sa langit. Amen? Alam niyo po yung lightning? How fast it is? If we can compare to the speed of light, the speed of light is 3 million meters per second or 3,000 kilometers per second. Amen? Ganun po kabilis po yung pagbagsak. Marahil hindi mo na maririnig, wala na po siguro yun. Amen? Marahil wala na po yun. Wala na po yung fall na ganon. Amen? Yung, wala na siguro yun. Sa bilis na yan, iwan ko lang. Amen? So ganito po paano binagsak ng Diyos si Satan. Sabi ng Isaiah 14 verses 12 to 14, ipinakita ng Panginoon dahil paano, mga kapatid, na binagsak si Lucifer, si Satan, from heaven. Ito po yung sinabi ng Lord sa Isaiah 14 verses 12 to 14 para magkaroon po tayo ng idea kung paano. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground which did wake the nation? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. Hindi niyo po mga kapatid, never na mangarap po tayo na sa magitan ng ating sariling kakayahan ay makakakyat tayo sa langit. Never. Amen? I will exalt thy throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of your congregation in the sides of the north. And 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Grabe po yung pangarap. Inaasam ni Lucifer. Kaya ganun na lamang sabi doon sa verse 18 ng Luke 10, na si Lord tinignan na lang niya kung paano niya binagsak. Amen? It is like the speed of light na talagang bumagsak siya. Amen? From heaven to earth. Amen? So ito po yung nangyari kay Satan. Amen? God is so powerful and nothing is too difficult for Him. Kayang-kaya niya habang ikaw ay sumusunod sa Kanya. You can name it's those lost things from you. Amen? Sabihin mo na ngayon in the name of Jesus, Lord, yung kapatid ko na inalaga ng diablo ngayon din. Maging marunong tayo, mga kapatid. Lord, yung pera na inipon ko at
wala na saysay. Dahil ito'y mayroong nagkasakit sa amin. Pwede mong i-recover yun. Amen? Pwede mong i-command yung blessing ng Lord. Lord, blessing, come. Amen? And it shall be returned to you. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Maging marunong lang tayong gumamit. Amen? Gumulong tayong mag-obey sa Panginoon. Pag ginagawa natin to, mga kapatid, walang imposible. Walang imposible, mga kapatid. Amen? You want all this to be recovered? Amen? Gusto ko rin. Amen? At I believe, ibabalik ng Panginoon ito. Back to our text, in 1 Corinthians chapter 30, verses 1 to 19, ipinakita ng Diyos sa buhay ni David, and it came to pass when David, this is a scenario, this is a true story. Of course, this is the Bible, this is the Word of God, true story. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had made a raid upon the south and upon the Ziklag, and had smitten Ziklag and burned it with fire. Wala sila David doon, noong sinalaki sila ng Amalekite. Amen? At sila po ay, hindi po sila pinatay, mga kapatid. Sila po ay binihag. And this is the good thing. Amen? Hindi sila pinatay. Hindi sila winasak, but they have just only stolen them. Amen? Sila po ay binihag pa lamang. So, malaki pa ang pagkakataon. Malaki pa ang pag-asa na sila ay mabalik. And the story goes like this. And had taken captive the woman and all that were with therein, both small and great. Kinuha lahat-lahat. Malit man yan, malaki man yan, ano man yan, kinuha lahat. And they slew not any, but carried them off and went their way. Hindi po sila winasak o pinatay, kundi sila po ay binihag lang. And when David and his men came to the city, behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captive. Then David and the people that were with him lifted out their voice and wept until they had no more power to weep. And David's two wives were taken captive, Ahinoam and the Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal the Carmelite. And David was greatly distressed. Ano kaya ang pakiramdam niyo, mga kapatid? Sabi niyo, datnan ninyo, kinuha sila lahat. Mga kapatid, pakilusin po natin ang ating isipan this time. Let us imagine the situation. Ano kaya ang mararamdaman ninyo, like David? Galing ka ng Saudi Arabia. Masaya ka, siyempre. Uwi ka eh. Siyempre umuwi. Pero hindi para sa inyo to, ha? I mean, ito yung halimbawa lang. Pinadala mo lahat ng pera every month. Wow! Thinking na yung pinakatiwala mo sa yung marahil asawa mo o nanay mo man yan, ini-invest niya sa bangko. And then yung mga golds, mga gold, na kilos gold, yan, pinadala mo. Amen? Yan. Tapos, ano pa, yung mga pinapadala mo doon? Marahil chocolates. Amen? Or mga something na talagang, magaganda. Ito ngayon yung pag-uwi mo. Masaya-masaya ka. Bakit walang sumalubong sa akin sa airport? Where are they? Nasaan sila? Pumunta ka ngayon sa bahay. Siguro, iniisip mo parang yung uso ngayon na parang sino-surprise ka. Di ba? And then, Mapi people? Mapi na bar? Wala sila? Walang tao. Nasaan sila? Siyempre, kayang kakaroon ka ng strange feeling doon, Kaya, kung minsan nilalabanan mo pa rin, siguro, natatago lang siguro mga ito. Talagang surprise din. Ay, nandito na ako! Lumabas na kayo! Sinusurprise niyo pa ako eh. Talagang, Tapos, na ako, mag-inquire nga ako sa aking kapitbahay. Ay, may mga nagpunta dyan eh. Nakabunit sila, ganito, ganyan.
armado sila, tinakpi sila, itinakas. Ganito po yung sitwasyon ng David. Mga kapatid. Ano po yung pakiramdam ninyo? Mukhang happy pa kayo, ha? Amen? Siguro grabe po yung lagmak na, no? Ganito po yun. Nasaan yung mga pamilya ko? Ha? Ginawa sila. Talaga? Ito yun. Kung mananaig ang pananampalataya mo, like David, then mananatili ka. Kung hindi mananaig ang pananampalataya mo, hanapin ko yung mga yan. Ha? Nasaan yung mga tinatago ko dito? Yan. Nasaan yung mga kakaibigan ko dati? Yung mga pusakal. Maiisip mo na yan eh. Pag hindi manatili yung pananampalataya mo that time, dati black belter ako, yaya. Asan sila? Hanapin mo yan. Pero kay David, ito po yung nangyari. David was greatly distressed. Hindi ka normal na tao pag hindi mo naramdaman ito, yung naramdaman ni David. Amen? Kayo rin ba ay talagang, di ba? Babad ka sa luha noon. Amen? Talagang lagmak ang luha mo noon. Amen? Ito po yung nangyari. David was greatly distressed for the people speak of stoning. Ito na. Nasaan ka nung kailangan ka ng pamilya mo? Sabi ng mga marahil, mga kapag-anak na nandiyan sa paligid. Nasaan ka? Nasaan ka? Saudi ka pa dyan. Inabayaan mo ang pamilya mo. Marahil ganon. Amen? Ito po yung nasa isipan na nila. Babatuin na siya. Because the soul of all people was great. Amen? Every man for his sons and for his daughters, but David strengthened himself in Jehovah his God. And this is the first thing na ituturo ng Panginoon sa buhay natin, the attitude, the firmness of our faith, regardless of situation. Amen? Kung minsan sa atin, wala pa yung sundo ko sa akin. Sabi niya, 8 o'clock eh. Ayoko na. Attitude. Amen? Yung mga sinusundo, kung minsan late lang ng konti yung driver, balik na din kaya natin. Amen? Na supposed to be yung mga dapat na sunduin eh, sila po yung nag-aantay. Amen? Kung 8 o'clock ang sabi ni Kuya Bini, kailangan na is 10:59.9 and dito na ako. Nakaabang na. Amen? Hindi baling ikaw yung nag-aantay kasi yung driver ang pinag-aantay mo. Amen? Kung nararanasan mo kung minsan yung mag-antay, sabi niya, 8 o'clock. Hindi na lamang yung attitude mo ay gumana. Amen? Instead isipin mo siguro, na-traffic siya. Kasi ipag-pray ko na lang. Pray mo na lang, ipag-pray mo kung sino yung sumusundo sa iyo at medyo malilit siya o kung kahit hindi malilit, ipag-pray mo. Amen? Nasigabayan ng Panginoon at ikaw ay masundo on time. Amen? Wala ka nang dapat sabihin nun. Ang dami-dami ko pang dapat gawinin. Nag-aapura ako eh. Ang dami mo reklamo. Amen? Bakit hindi ka na mag-pray? Ito yung ginawa ni David. Amen? But David strengthened himself in Jehovah, his God. How we strengthen our life. How? Pupunta tayo kay Lord. Amen? Pag pupunta kay Lord, ang gagawin mo? Pray ka. Amen? And this is the first attitude na dapat mangyari. At ito po yung ginawa ni David. Amen? Instead of complaining, murmuring, and nagkaroon siya ng rebellious act. Pero hindi. Ang ginawa niya, kay Lord siya tumakbo. Amen? And David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, and I pray thee, bring me hither the ephod. The ephod po, mga kapatid, ito po yung custom na ginagamit
During the Old Testament time, mayroon sila sinusuot. Amen? Before the minister. Amen? At si David, normally, pag ginawa niya yan, mga kapatid, siya po ay magpupuri sa Panginoon, sasayaw yan. Amen? Sasayaw. Amen? And he knows what will happen when you praise God in dancing. Amen? Pag alam mo ang ginagawa mo na yung ginagawa mo ay para sa Diyos at yan ang tinuro ng Panginoon, magkakaroon ng kapangyarihan. Amen? Kaya tayo, pag nandito tayo mga kapatid, sumasayaw na yung mga katabi mo dahil talagang sasayaw ka sa awitin dahil ang inaawitan mo ang Panginoon. Pag hindi ka sumabay dyan, hindi mo mararamdaman o hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Huwag tayo mahiya. Amen? Pag ikinakaya mo yan, dadali sa'yo. Amen? Hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ito po yun. Itinuturo ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ito po yung ginawa ni David. Amen? And Abichar brought later the ephod to David. Amen? David inquired of Jehovah, saying, if I pursue after this truth, shall I overtake them? Yung mga kapatid, hindi sa sarili ang karunungan ang ginamit niya. Amen? Hindi naging reference niya yung malaki ang katawan ko. Kayang-kaya kong hanapin ang mga yon ang bumiyag sa pamilya ko. Amen? Ako'y hari, ako'y matipuno, ako'y na mandirigma. Kung papaano ko pinabagsak si Goliath, ibabagsak ko rin yan. Marahil ganun yung iniisip niya. Amen? Pero hindi mga kapatid, hindi na naik ang kanyang sariling kakayahan. He inquired of God. Amen? Sinanggunin niya kay Lord, Lord, anong gagawin ko? Ito po yung right attitude ng isang Kristiyano. Ano man ang sitwasyon, tayo po ay lumalapit sa Diyos. Huwag mong sabihin, kaya mo na. Ipapahiya ka ng Panginoon. Amen? David na ito, mga kapatid. David na ito. Si David is, grabe po yung puso ni David sa Panginoon. Amen? Ang sabi niya, shall I overtake them? Lord, kakayanin ko ba? And the Lord answered him, pursue, sige. For thou shalt surely overtake them and shall without fear recover all. The promise of God, you will recover all. From the smallest to the greatest, you will recover them all. Tingnan niyo mga kapatid, ano ang itinuro ng Panginoon sa buhay natin? Many times in our life, we approach God, Lord, what shall I do? Lord, ito yung problema ko, etc. Sinabihan mo lang si Lord, hindi mo inantay yung sagot ni Lord. Nilapitan mo lang. Lord, alam niyo naman yung pangailangan ko, ito, etc. Pero, nananaig, hindi ka makapag-antay. Iniwanan mo si Lord. Magsasalita na si Lord. Iniwanan mo na, hindi mo na narinig yung sasabihin ng Lord. Amen? And this is the failure of most Christians. Akala nila, pag lumapit sila sa Diyos, nananalangin na. Hindi pa kumpleto ang panalangin doon, mga kapatid, dahil wala pang sinabi ang Diyos sa iyo. Useless. You want to inform God? God knows beforehand. Matthew 6, verse 8. Alam ng Diyos, batid niya. Isaiah 65, verse 24. Bago lumapit sa Diyos, ay alam na niya kung anong laman ang puso't isipan mo, at habang ikaw ay nagsasalita, tinugon ka na ng Panginoon. Alam na niya yan. Kung i-inform mo lang siya, it will be useless. No need to inform God. When you go to prayer, it should be a communication. You approach God to inform your matter, though He knows it beforehand, but wait for His answer. Wait for His answer.
Ano gagawin mo, Kuya Rex? Lumapit yung anak mo. Tay, kinurot ako nung chicks na yun, no? Sige, tay. Natanggap ba niya yung instruction mo sa kanya? Yung payo mo? Hindi. Amen? Likewise, when we approach God, wait for God to speak to us. And God speak to Moses, or to David. Ito po yung sasagutan niya. Dahil nagtanong si David, Lord, shall I overtake them? Yes. For thou shalt surely overtake them, and shall without fear recover all. So David went, and he and the 600 men that were with him, and came to the brook Besor, where those that were led behind stayed. Amen? So nagpunta sila doon. But David pursued, he 400 men, for 200 stayed behind. Back up. Who were so pained that they could not go over the brook Besor. And they found an Egyptian in the field. Grabe po yung kaparaanan ng Panginoon. Ano po? Pag inuna mo si Lord, the Lord will make a way. Amen? Si Lord ang mag-aayos ang bawat bagay. Hindi nila alam. Siyempre, alang anak. Ay, dinakip. Oo, pamilya ko dinakip. Lord, mababawi ko sila. Yes, mababawi ko sila. Sa anong kaparaanan? Si Lord ang magbibigay ng kaparaanan. Pati kalaban, gagamitin niya. Ito, kalaban to eh. Tauhan ng kalaban eh. Ito, and they found an Egyptian in the field and brought him to David. Give him bread. Ganyan mo yan, mga kapatid. Ito po yung buhay ng isang Kristiyano, totoong lingkod sa Diyos. Stranger, kalaban, sabi ng Matthew 5, verse 44, love your enemy. Amen? So, ang ginawa nila, pinaghandan siya, pinakain, amen? Yan. So, and brought him to David, and gave him bread, and he did it, and they gave him water to drink. Grabe po, mga kapatid. Amen? Sino pong nakagawa nito? Anak ito ng Anak ito nung nag-api sa akin nung bata ako. Mayor na yung tatay niya. Anak na mayor. Ano kaya? Ano kaya, mga kapatid? Amen? Anak ni Kuya Bini ito noon. Ang daming nilapastang na babae ko sa amin. Pero ngayon, alam ko na anak na sa ng Diyos, sumusunod na. Diba? Kuminsan ganito yung senaryo, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? And they gave him a piece of a cake. Marahil ay luto pa ni Ate Ellen yung cake na yon. Amen? And 2 clusters of raisin. And when he had eaten, his spirit came again to him, for he had eaten no bread, nor drunk any water 3 days and 3 nights. Grabe yung pala, ay talagang wala na siyang kinakain for 3 days and 3 nights. Hindi pa siya umiinom din. And David said unto him, to whom belongs to? Tingnan niyo, mga kapatid. Stranger. Not knowing na ito'y kalaban. Not knowing na ito po ay sino man siya. Pero si David, sumunod siya sa Diyos. Amen? Pinakain to, pinainom. Hindi nila alam ang sitwasyon niya at kung sino siya, hindi alam. Amen? Pero siya gagamitin ng Panginoon bilang anghel para sila ay mag-guide sa kanila. Tingnan niyo po, mga kapatid. Amen? And David said unto him, to whom belongs to? And whence art thou? Kanino kabilang? And he said, I am a young man of Egypt, servant of an Amalekite. Maraming sitwasyon sa buhay natin. Sino ka? Pagkatapos siguro niyang kumain, sino ka? Anak, ako niyan. Tatay, mortal kong kalaban niya na. Hindi ka pa siguro tapos na di ba? Pero ito yung tinuturo ng Lord. Tingnan niyo po yung attitude na tinuturo ng Lord, mga kapatid. Love your enemy. Amen? Talagang ipapakita mo. Susunod ka ayon sa Panginoon. And he said, I am a young man of Egypt, servant of an Amalekite. Amalekite po yung lumusob sa kanila. Amen? And my master left me because 3 days ago, I feel sick. Nagkasakit. Kaya hindi siya nakasama doon sa pagbibihag ng pamilya ni David.
Amen? And he made a raid upon the south of the Cherethites, and upon that which belongs to Judah, and upon the south of Caleb, and we burned Ziklag with fire. Kininto niya. Amen? And David said, will you bring me down to this troop? Ito na. Kaya mo bang i-accompany kami para papunta doon sa lugar nila? Yan. And he said, swear unto me. Ito na mga yung fear ni Egyptian, yung tawat laban. Mako ka sa akin, ha? Swear unto me by God that thou will neither kill me nor deliver me up into the hands of my master. Amen? Marahil na convict siya. Maganda ng puso ng mga ito, ha? Bakit hindi ko sila pakisamahan? Yung ginawa namin ay mali, eh. Sila, nabihag namin sila. Alam ko ang kalagayan nito, marahil ay grabe ang kalungkutan nito. Ganun ang nakikita niya. And then, ito, nag-respond siya. Sure me by God that thou will neither kill me nor deliver me up into the hands of my master, and I will bring thee down to this troop. Tingnan niyo mga kapatid, maging ang kalaban ay gagamitin ng Panginoon para ikaw ay blessed ng Lord. Amen? Ganito po yung kaparaanan ng Panginoon sa buhay natin. And when he had brought him down, behold, they were spread abroad over all the ground, eating and drinking, dancing, because of the great spoil that they had taken out of the land of the Philistines and out of the land of Judah. Mga kapatid, this is the way of unbelievers. This is the way of worldly people. Amen? Kung mayroon silang nasamsam, kung mayroon silang nagawa. Amen? Ito man ay maganda or pangit, well, sa kanila, lahat yan maganda dahil hindi nila alam yan. Nabihag nila, akala nila ay nagtagumpay sila. Ano ang ginagawa nila, mga kapatid? Ano ang ginagawa ng kamunduhan, ang makamundo? Magsi-celebrate. Let's call for celebration. They will dance, they will drink. Amen? Ito yung ginagawa nila. But we Christians, when we receive such a blessing from the Lord, how we're going to celebrate? Lord, thank you. Let's call for Thanksgiving. Gathering. Amen? Magkakaroon tayong gathering to thank God. Amen? Marahil magkakapikat tayo. Amen? Amen? Though hindi ka nagkakape, pero the point there is that you are going to celebrate the goodness of God in your life. Amen? And you come with the brethren, not sa mga makamundong tao. Amen? Ito yung ginagawa ng mga kamundo, mga kapatid. And we were that kind of situation before. Amen? Pag tayo po ay nakatanggap ng ganito, as I say, sweldo. Sweldo. O si Fe, si Lorna, o si ano na, ang naiisip natin. Amen? Fe, Lorna, where are you? Meet me in this place. Amen? Yan na. Yan na po yung kaisipan. Pero tayo mga kapatid, when we receive something from God, we thank God, and we give the part for God. Amen? Kasama lagi si Lord. Amen? The blessing is entrusted lang sa atin yan, mga kapatid. Sa buhay natin. Mayroong part pa rin si Lord doon sa blessing na yon sa buhay natin. Amen? Huwag natin kakaligtaan yon. Otherwise, hindi po siya malulugod sa buhay natin. Amen? And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day. And there escaped that a man of them, save 400 young men who rode upon camels and fled. And David recovered all that the Amalekites had taken, and David rescued his 2 wives. Amen? So na-recover niya lahat. And the last verse, verse 19, anong sabi doon? And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil nor anything that they had taken to them. David brought back all. All, mga kapatid, all. Kung papaano sinimula ng kalaban na magnakaw sa atin, simula pa noon, nung tayo po hindi pa Kristiyano, mga kapatid, kayang ibalik ng Panginoon sa iyo ngayon na ikaw ay Kristiyano na sumusunod na sa Kanya. Amen?
At ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Kung ikaw ay patuloy na magiging faithful na sumusunod sa Panginoon, ibabalik niya yan. Even your finger, ibabalik niya yan. If you believe. And if you obey God, ibabalik niya yan. Who is that guy? Amen? Ito. Amen? Glory to God. And this is what we call the day of the Lord in our life. We have to believe. We have to stand firm in faith. In Jesus' name. Amen? Let's all stand, mga kapatid. Close our eyes. Today, God will perform His miracles. Today, God will perform His power upon us. In Luke 10:19, Jesus said, I have given you power and authority to trample on the snakes and the scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing will harm you in the name of Jesus. God has given us the authority to trample on the snakes and the scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing will harm you in the name of Jesus. God has given us the authority to recover all the things that Satan has stolen from us. If you believe in the name of Jesus, if you believe in the name of Jesus, maglakbay yung mga kaisipan ninyo kung ano yung mga bagay na inagaw ng kalaban. At today, unti-unti niyang ibibigay sa atin in the name of Jesus. In the name of Jesus, ibibigay ng Lord yan sa buhay natin. Oh, hallelujah. God has given us authority. When God said, I have given you authority, the authority that we can command Satan, that we can command Satan out of our life, that we can command Satan to bring back all those blessings that he has stolen. Right now, in the name of Jesus, I command that body spirit who is knocking our door in the name of Jesus to get out right now in the name of Jesus. You have no power in here. This is the work of God. This is the place of God, and we are children of the Most High God. Lord, we claim, O God, in Jeremiah 32 verse 17, nothing is too difficult for God. And in the name of Jesus, right now, O God, Lord, convert the heart of that man. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let him hear your word, O God. Let him proclaim from his lips that you are God, you are Jesus, you are Lord, you are our Savior. And every bow will down. Every knee will bow. Every tongue shall confess that even that man, O God, he shall confess that you are God. Oh, hallelujah. That authority. Remember, my brothers and sisters, God has given us authority. Kung ano yung mga problema, kung ano yung mga bagay, ano man ang mga masamang espiritu, we can cast them out in the name of Jesus. Oh, hallelujah, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord, we pray. We pray, oh God, we pray. Hallelujah, we pray with declaration in the name of Jesus. Oh, hallelujah. We pray with declaration in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Nothing is too difficult for God. And for us, His children,
Us who are faithful children of God, there is no difficult for us. Lord, even Satan, even the demons, Lord God, will be subjected to us. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Lord, yung mga nawala, Panginoon, na kayamanan namin, oh God, na binigay mo, na inagaw ng kalaban sa oras na ito, oh God. Lord, we declare, oh Lord Jesus, pagmamayari namin yon, Panginoon. You Satan, you demons, bring them back to us right now in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Bring them back. Mga kapatid, habang ito pa ay ninakaw pa lamang, hindi pa pinapatay ng kalaban. Sapagkat way back, when the Lord and Satan dealt together in the life of Job, in Job chapter 1, verse 12, ito po yung sinabi ng Lord, ipinagkakalob ko sa iyo, si Job, huwag mo lang siyang papatayin. Gawin mo ang nais mong gawin. Hindi mapapasayo si Job, hindi mapapasayo ko at ako. Hallelujah. Huwag lang tayong papatayin. At Lord, right now, O God, kami mga may hininga pa, may buhay pa, Panginoon. O God, we command with declaration in the name of Jesus, all these things, Lord, we will recover them back in the name of Jesus. Lord, kung sino man may asawa dyan na nasa pangangalaga ng kalaban, Lord, in the name of Jesus, we pray in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Bring her back. Bring her back, Lord. Bring her back. Kung mayroong kaanak na nasa pangangalaga ng kalaban, Lord, sabihin mo ngayon din, bring them back in the name of Jesus. Kung mayroong kang pera, kayamanan na nawala dahil may nagkasakit dahil ito po yung kagagawa ng kalaban. Oh, we command that blessing. We command those money to bring them back to us right now in the name of Jesus. Oh, hallelujah. If you believe that God has given you the authority, and everyone who confess that Jesus is Lord and who believe that He is alive forevermore, God has given him authority right now. That authority, use it for His glory. And we will bring all the things that Satan has stolen from us in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord, right now, as you close your eyes and raise your hand and pray in the name of Jesus. Oh, kaya rabasandare! Yakaraya sambaraya! Oh, hallelujah. Oh, Baba Sandareya. Oh, Karaya Sandareya. Baba Sandareya. Oh, hallelujah. Right now, oh God. Hallelujah. We command them, oh God, to come back. Money that was lost, stolen by Satan, come back. Our loved ones na nasa pangangalaga ng kalaban, Lord, we command that by the Spirit to get out from them right now in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh God. Hallelujah. Nasa pangangalaga, may kapansanan, may sakit. Yan ay espiritu ng sakit. Masamang espiritu yan. Lord, we command in the name of Jesus right now in the name of Jesus, get out from him. Get out from her right now in the name of Jesus. You have no power. You have no power. Wala kang kapangyarihan sa amin. Ang may kapangyarihan lamang ang aming Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, sa oras na ito, all those things that Satan has stolen from us, we command, oh God, we command in the name of Jesus. Oh, hallelujah. They will bring back to you, Lord, back to us, oh God. Lord, sinabi mo, Panginoon, oh God, sa Joshua, chapter 1, verse 3, anuman ang apakan ng aming paa, Lord, magiging pagmamayari namin.
magiging extension na yung territory, Panginoon. Lord, inaapakan namin, Panginoon, ang inagaw ng kalaban ngayon din. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Ang gawa ng kalaban, inaapakan namin, Panginoon, in the name of Jesus. And Lord, your promise in Deuteronomy 28, verse 8. If you have hands that blessed and anointed by God, and this is the promise of God to your hands, ano man ang hawakan na yung kamay, for His glory. Ano man ang hawakan na yung kamay, for His glory. Come on, the Spirit of God is lingering. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ano man ang hawakan na yung kamay, for the God's glory, ay pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon din, isipin nyo kung ano saan dadapo yung kamay ninyo sa mga mahal nyo sa buhay na inaagaw ng kalaban. Ngayon din, why? Even we are here, that hand will reach those loved ones. Sabi ng Isaiah 59 verse 1, hindi maiksi ang kamay ng Panginoon upang hindi niya abutin ito. As we raise our hand, the blessing, the anointing of God will flow through our hand. Ang pangako ng Panginoon, hindi rin siya bigay para hindi niya mapakinggan ang ating panalangin sa oras na ito. Panginoon, siya, you know, my brothers and sisters, those loved ones of yours na nasa pangangalaga ng kalaban, if you believe the promise of God na lahat ng patungan na yung kamay ay pagpapalain ng Panginoon, they will bring them back to you, to the hands of God, to the presence of God. Right now, Lord, inaangkin namin, Panginoon, na ang lahat, from the smallest to greatest, na inagaw ng laban, ay babalik sa amin in the name of Jesus, O God. Hallelujah. Let your name be exalted on high. At patuloy kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy kami magpupuri sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Hindi kami ugal mapapagod na magpupuri sa iyo, Panginoon. Dahil habang kami nagpupuri, Panginoon, nagaganap ang pinaranas mo, Panginoon, sa Acts 16 sa buhay ni Paul and Silas, Panginoon. Lord, sila po ay nagpuri sa iyo, Panginoon. Ang mga problema, Panginoon, O God, ay nawasak, Panginoon. Ang mga sakit, Panginoon, ay gumaling, O God. Lord, pinalaya mo sila, Panginoon. Ngayon din, O God, palalayain mo kami at marirecover namin ang lahat-lahat, Panginoon, in the name of Jesus. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon, O God. At Lord, gagawin namin ito lagi, Panginoon. Sapagkat, Lord, kayo, O God, ang karapat-dapat purihan, sambahin, O God. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Napakasarap magpuri sa iyo, O God. Ang lahat na mayroong labi, magpuri sa Panginoon ay napakasarap. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Habang ikaw ay nagpupuri, tanasin mo ang kalayaan na ipaparanas ng Panginoon sa buhay mo sa oras na ito. Tanasin mo ang kapangyarihan ng Panginoon habang ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Because this is the promise of God to His faithful children. Basta't ikaw, Diyos, ay kasama. Come on, napakasarap magpuri. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y natatagpuan sa iyo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang
experience the great power of God. If you believe that you are praising Him right now, you are thanking Him right now, it shall be done according to your belief. Lahat ng nais ng puso'y natatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, at ikaw, O Diyos, ay kasama. And Jeremiah 32 verse 17, nothing is too difficult for God. Mayroon bang mahirap sa Diyos? Lord, walang mahirap sa iyo. Yan ang sinabi mo, Panginoon, sa amin. There is nothing difficult to God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. And we declare, O God, na walang mahirap sa iyo. Lahat ng bagay, Panginoon, na inagaw ng kalaban, Lord, we will bring them back for your glory. Walang mahirap. Minsan pa, walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa iyo. Minsan pa, O God. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Sa lahat ng dinanas namin, tinuruan mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong comfort. Salamat sa iyong pangako, Panginoon. Na, Lord, mababawi namin lahat ng nawala na inagaw, Panginoon, ng kalaban sa buhay namin. At babalik yan, Lord, in your name. Babalik yan, O God. Sa oras na ito, Panginoon, we declare your promise, O God, in Acts 16:31. Believe it, Lord Jesus, that you will be saved, you and your household. Lord, in Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. At ang lahat na tumanggap ng pangako ng Panginoon, na babalik lahat ng inagaw ng kalaban, ay magsasabi na, Amen. Amen.